Good morning sa iyo, Congressman Argel Balatbat. So, 2 taon ang pinaghintay niyo at naupo rin kayo sa desisyon ng Korte Suprema. So ano masasabi niyo? Well, siguro congratulate natin ang mga magsasaka kasi pagkapanalo ito ng mga magsasaka, hindi ko ito pagkapanalo. Kasi ang may-ari ng magsasaka party list ay hindi ako. Ang mga magsasaka talaga ang may-ari ng magsasaka party list. So, sila dapat ang i-congratulate natin. So kasama rin kayo o belong to magsasaka din yung lahi ninyo? Oo, dahil nandito tayo ngayon sa Gimba, Nueva Ecija. Ito ang pinakamalaking rice producer sa Nueva Ecija. At ang Nueva Ecija ay rice granary. So, tatay ko kasi magsasaka ng palay at ang nanay ko, bago nag-OFW, namimili ng palay at nagbabiyahe ng bigas. So, yan ho talaga ang buhay namin. At dito mismo sa lugar na to, dito ako nag-aral ng elementary at high school. So, dito ho ako lumaki. Gaya ni Mayor Alice Guo, lumaki ako sa farm. So ito yung pang-ilang General Assembly to, Congressman? Actually, this is a special General Assembly. Dahil every April talaga dapat ang aming assembly. Pero dahil mayroon pang hinaharap na kaso sa Supreme Court, hindi natuloy yung April. So nagkaroon ng assembly noong August 11, pero walang nangyaring eleksyon doon dahil napag-usapan na ang eleksyon dito gaganapin ngayon, August 18. So sa pag-upo ninyo bilang kinatawan mismo ng magsasaka party list, ano yung mga nakikita niyong programa para sa kanila? Actually, kulang ang isang araw para sa mga programang yan. Pero siyempre, matulungan yung mga magsasaka na magkaroon ng patas na presyo sa kanilang itinatanim. So bukod sa gumanda ang kita nila, dapat bumaba ang cost of production nila. Lagi naman nating nilalabanan ng imported. Bagamat hindi talaga natin kayang i-produce lahat sa ngayon, pero ang solusyon sa food inflation, hindi importation. Kailangan talaga nating bigyan ng malaking tulong ang mga magsasaka. So, yan yung priority natin. Lalo na ikalawa yung land rights dahil maraming mga magsasaka ang ninanakawan, inaagawan ng lupa. So, yung dalawang yan ang una natin talagang priority pagka tayo ay nakabalik sa Kongreso. Yung sinasabing napakababa raw ng pondo na ibinigay ng Malacanang sa magsasaka party list? No, actually sa buong magsasaka, malaki ang binigay ngayon ng presidente na pondo sa NEP. Ibig sabihin, ang proposal ng administrasyon ni President BBM, yan yung pinakamalaki sa history. Ang hiling ko lang, sana mabigyan din ng pondo ang mga mangingisda. Kasi sa totoo lang, mas naghihirap ang mangingisda kaysa magsasaka eh. Mas mahirap ang buhay nila eh. Mabuti nga napapansin na natin yan dahil sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan, kailangan din nating improve yung pagtatanim. So, bigyan ng mas malaking pondo ang mga biofertilizer. Dahil mas malaking pondo ngayon ang ibinibigay sa synthetic na matagal ng fertilizer na kaya karamihan ng mga lupa maaasim na ay dahil sa sobrang paggamit ng mga ganitong fertilizer. So, paano nyo naman maisusulong sa pamahalaan yung sinasabi nyong biofertilizer at saka may susulong para sa mga magsasaka? Actually, ang pinakamagandang gawin, maghain ng resolution para maimbestigahan. Isama natin ang lahat ng mga involved, mga stakeholders, para mapag-aralan natin kung ano talaga ang dapat na gawin, magkano dapat ang pondong ilaan para dito. At bago sana matapos ang budget hearing ngayong taon, magkaroon na ng improvement para mas marami ang maipamahagi na mga biofertilizer na mas makakapag-improve ng soil na ginagamit natin magsasaka.